Blessed are those who believe without seeing. Magandang buhay mga kati at shoutout sa lahat ng mga nanonood ngayon sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kapatid na nasa abroad. Sana nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Well, itong napakaganda nito na marker, padala sa atin to via our Facebook, Uma Muri. Kung nais nyo magpadala ng mga markers na inyong natagpuan sa kagubatan sa inyong bundok, send nyo sa aking Facebook, Uma Muri. So yan lang, naka-face mask ako doon. I-private message nyo lang para hindi mabasa ng iba. Okay, so ito ating mga ka-TH na nakatagpo nito ay meron yata silang nahukay, merong kasama na send sa akin na pictures. Ito yun, kung hindi man ako nagkamali, kasi kasama ito doon sa sa folder. Kaya yung yata yung sign kanina, ito'y Takara means treasure, assorted treasures, at ito daw yung nakuha nila. Well, tingnan nyo kung anong taon ito, kasi napakalumang mga coins na yan. Klarong-klaro nag-oxidize na siya, at klarong-klaro na antique. Okay, merong mga halaga, may mga halaga dyan, depende sa kondisyon, lalo na kapag maganda pa. Pero wag nyong linisin yan. Ganyan lang talaga yan kapag magbenta sa mga museum, ay ganyan lang talaga ang ang itsura. Huwag nyong linisin kasi bababa ang value kapag nilinis nyo, kasi hindi na makikita na lumang-luma siya. Kaya ganyan lang, ang museum nang bahalang maglinis dyan. Okay, kung totoo man yan, ang pinahiwatig niyan ay, halimbawa ito yung tunnel, ito yung ibabaw ng lupa, nakuha nyo yan dito na portion. Sabihin natin ang portion na ito ay 2 or 3 meters ang lalim. Well, kung ganyang kalalim, 2 meters, yan ay signs. Iniwan yan para magiging signs ng treasures. Pero kung napulot nyo lang yan sa ibabaw, dito lang sa ibabaw lang isang dangkal, hindi yan sign for treasures. Yan talaga ay binuhos dyan or nilagay, pero wala siyang kasamang treasure under. Pero kapag nakuha nyo sa malalim, sa 2 meters deep, ibig sabihin meron pang sa baba niyan. Yan bali ang kanilang ginawang pain or giveaway. Pero kung ibenta nyo yan, siguro kikita kayo dyan ng mga 10,000 pesos. Okay, balikan natin ang symbol na Takara. Ito, Takara means treasure, pero hindi siya nagsasabi na gold bars. Ang Takara ay sarit-saring treasure. Kung nakita nyo yung pirate box, yung pirate chest, yung sa mga pirata na lalagyan na box, kung nakita nyo yun, sari-sari ang laman nun, kasi inold up lang yun ng mga kayamanan, di ba? Kinuha lang yun sa mga bahay, sa mga tao. Kaya nangyari, sari-sari, assorted. So tawag dyan ay Takara. Takara. Okay. Ngayon, ang Takara, ating kilatisin ang mga dito. So ito, ganito lang talaga yan. Yan, tapos nilagyan nila dito ng ito, mga bilog. Ibig sabihin yan, assorted treasure. So halo-halo nga, at meron silang nilagay dito na code. So ito yun, ito yung ngayon ating hint or clue kung saan tayo pupunta. So dito tayo pupunta. Kung halimbawa ito yung bato at narito yung Takara sign, ayan, kung nagaganyan yan, so ibig sabihin dito tayo sa bandang right, magukay sa bandang right ng bato, sa bandang kanan.
Okay, lakihan lang ang hukay para masama yung dumistansya lang kayo ng 1 to 3 meters. So lakihan lang ang hukay para matamaan. Okay, kaya dinikode ko ito kahit na malabo ang pictures kasi importante siya at siguradong wala naman kasing mga Pinoy na magsulat niyan, di ba? Complex complex kanji itong Takara eh. Hindi ito yung simple na mga katulad ng tree, ganyan. Madali lang, ng river, 3, ng mountain. Ito yung mga simple kanji. Pero itong Takara, hindi yan pwedeng magmarka lang ang mga Pinoy kasi complex siya na kanji. So siya, hindi simple, medyo complex nga. Okay, puntahan natin ang iba pang sign nila ka-TH. Ito, iba yata ang may-ari nito kasi iba yung kulay ng iba yung kulay ng kanyang picture, pero parehong folder ang nalagyan nito, kaya pinagsama ko na. Ito ang kung ganito man to, ayan, para siyang D, hindi pala ito bilog, para siyang litrang D. So kung ganito, west ito, west. Kung i-drawing natin ang horizon sa sun, ayan, diyan nagsa-sunset ang sun, kaya wala na siyang sun rays. Kasi kung may sun rays, ibig sabihin yan ay east. Ngayon kung walang sun ray, walang sinag ng araw, ibig sabihin west. West siya, kanluran. Kumakanluran ang araw. Okay, so puntahan nyo ang west. So kung ang west ay narito, so punta kayo rito. Ngayon meron siyang binigay na mga dots, 1, 2, 3, 4, 5. So 5, pwedeng 5 yards, 5 meters. So pwedeng yards, pwedeng meters. Punta kayo sa west. So dito yan, kung saan man ang west. At doon kayo mag-test dig. Okay, hanggang 3 meters ang test dig. Kapag may nakitang mga bagay na gawa ng tao sa 2 meters deep, pagpatuloy nyo na. At laki-lakihan nyo lang ang circumference ng butas ng hukay nyo. Kasi karamihan sa naobserbahan ko ay pakipot ng pakipot ang mga hukay. Kung ganyan na nag-umpisa kayo sa malaki, and then pagdating dito lumiit ang inyong tunnel, and then pagbaba lumiit na naman. Ganyan kasi ang nakikita ko. Ang mangyari niyan, kung narito ang item, hindi matamaan kasi lumiliit ang hukay nyo. Dapat kasi diyan maintain lang yung width. Maintain nyo lang. Kung anong sukat sa itaas, ganun din sa baba para matamaan yung item. Ngayon, kung natatakot kayo na mag-bar down yan, lagyan nyo ng casing or timber. Pero sa lalim na 6 meters, hindi pa yan magbabar down. Hindi pa yan mapanganib. Ang mapanganib yung umabot na sa 10 meters. Kasi pag mag-bar down, pwede kang matabunan, hindi ka na makuha. Pero sa 6 meters, makikita ka pa kasi niyan. Kaya pwede kang masakluluhan. Okay, so ito, kapag nililiitan nyo, paliit ng paliit ang tunnel, maliit na lamang ang tsansa na matamaan tong item dito. Kaya lakihan nyo. So, ito yung unang pamaraan kung yan ay west. Ngayon, kung ito ay bilog talaga na sign, ibig sabihin sa harapan. Sa harapan ng direksyon at itong number of dots, yan din ang distansya. So 5 pa rin, punta kayo sa harapan, 5 meters.
Okay, so dalawang test dig tayo. Pangalawa, ang harapan. Para yung distansya 5 meters. Okay, puntahan natin ang ito. Isa pang sign, kung ito man ay man-made. Nagsasabi na ito ng ito kung matulis to ka-TH, ito yung nagsasabi na treasure in front. Dito yan. So ganun pa rin ang distansya, 3.5, 7 pinakamalayo. Umpisa kayo sa 3 sa harapan, and then 5, and then 7 test dig. Ngayon kung hindi yan matulis, kung ganyan lang yan, ang ibig sabihin yan ay under. So ganito yan, ganito ang sign. So treasure under. Okay, kaya hukayin nyo ang baba kapag ang bato na ito ay ganito lang ang itsura. Treasure under yan. Okay, punta na tayo sa mapa. Ito, saan ba sa mapang ito ang item? Okay, ito ang mahirap kapag wala tayo sa lugar, kasi very partial talaga ang ano natin, analysis. Ito na grupo ang merong treasure yan. So dito tayo mag-concentrate. Ito, saan ba yung merong creek dyan na malapit? Halimbawa, merong creek dito. Ang item ay palaging nasa creek yan, malapit sa creek, ang mga giveaways. So ito ay treasure under box. Box under, dalawang dot. Ito hindi tayo tiyak kung ito ay sign. Treasure under right side. So tama ito. So right side, dito kayo maghukay sa right side ng bato na yan. Treasure under pero right side. So dumistansya lang kayo ng 1 to 2 meters, malapit lang talaga. Kasi treasure under siya. Hindi naman masasabi na treasure under kapag umabot na ng 5 meters. Kaya ang 1 to 2 meters, malapit pa rin yan sa bato. So treasure under. At pwede nyo nang i-drifting. Halimbawa, ito yung bato na merong marka na ganyan. So paghukay nyo dito nag-umpisa kayo paghukay. Pag wala kayong nakita sa 3 meters na mga signs, mag-drift na kayo. Drift kayo papunta sa under ng bato. O sa under niya. Pero dapat aabot mo na kayo sa 3 meters. Baka kasi dito lang, di ba? At bago mag-drift. Pagdating sa drifting, kung meron kayong detector, detect nyo dito na portion. And kung mag-detect pa ng palalim, pababa, habulin nyo hanggang 2 meters lang. Okay, so 3 plus 2, 5 meters lahat. Ang paghabol sa mga detection, ako isang habol lang ako, hindi na ako mahabol ng 2 liko, 3 liko sa mga tunnel. Kasi pag palipat-lipat na, hindi na yan yung treasures. Yan na yung deposit of minerals na na-detect ng ating mga gamit. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko mga katiyat sa inyong treasure site. Partially, ako magpasalamat sa lahat ng mga nagsubaybay at nag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat.